Hello, good day everyone! Welcome to my YouTube channel, Pinoy Mavericks. This is G2, and today pag-uusapan po natin paano mag-rank 1 sa RQA DepEd, pertinent papers, substitute teacher checklist, at checklist for payment of salaries and waveform. Let's all welcome again, Teacher Ella! So today po, I'm going to share the requirements for pertinent papers of a Teacher 1 applicant. Iunahin muna po natin yung Teacher 1 applicant pertinent papers. No? So, dito po sa pertinent papers po natin, ito na po yung mga kailangan na ilagay or i-attach po natin sa ating mga folders. No? Tapos yung mga colors ng folders po natin, ini-indicate po sila ng ating mga divisions offices. So doon po sa loob ng mga folder natin, ito pong mga checklist na to, yan yung una, application letter address to the school division superintendent. So yung letter dito, letter if intent po dito is yung nasa taas niya, nakapangalan po siya doon sa ating superintendent dun sa school division natin. So, kung for example po ako sa Pampanga, so yung superintendent namin is si Sir Romeo. So, siya po yung i-address ko dito sa letter of intent. And then, through our school principal, dun po sa pangalawa, dun na po ilalagay yung name niya. So, yung school principal ko po, doon po siya nakalagay. Then, after that, yung sa letter, yung laman po ng letter of intent natin is sinasabi mo kung bakit ka qualified, kung bakit ka kailangan nilang kuhanin. No? So, yun po yung body ng ating letter. So, tapos po nun, kasi sa amin, sa school na pinagpahasahan ko po nito, yung letter of intent namin, cursive po. Kailangan cursive yung handwritten. So, yung mga iba, no, kasi na-try ko din pong magpasa ng papers dito sa San Fernando. So, yung sa San Fernando, printed lang po. So, pwedeng printed, pwedeng i-type lang, ganon. While dito kasi sa amin, medyo strict yung sa school namin na pinagpasahan. So, nag-cursive pa po ako na sulat, no, para dito sa letter. Then, after that po, yung omnibus certification of authenticated nung mga documents po na to. So, kailangan yung sa omnibus po, yung mga checklist na to, naka-notarize po sila ng abogado. So, ipapanotarize po yun. So, isi-share ko na lang po yung gastos, no? Para alam nila, yung i-prepare nila na pera, hanggang po, nag-aayos ng paper. Kasi, nag-a-apply pa lang po kasi to, no? Pag-a-apply pa lang po. So, dun sa omnibus po sa amin, nag-range po siya ng 300 to 350 pesos. So, kasi may mga ibang kasama ko po, sir, is, yung iba, yung ginagawa, nagpapass po sila sa ibang school divisions office. For example, ako po, from Pampanga. So, if gusto ko magpasa sa San Fernando, kasi iba po yung school division ng San Fernando sa Pampanga. So, if magpapasa ako sa San Fernando, iba na naman po na omnibus certification yung gagamitin ko. So, hindi po iisa lang yon, no? So, kung ilang division yung gusto mong pagpasahan, so 300 times 2, 300 times 3, ganun na siya. So, magastos po talaga siya. Tapos, yung sa number 3 natin is yung CSC form. Di ba po, meron tayo nito lahat, yung kahit mag-a-apply ka ng work pag government, yung PDS po, yung nakalagay kung ano yung mga natapos mo, ano yung personal data sheet information mo, yung naka-Excel po. Then, nakalagay din dito sa downloadable po siya, no? Search nyo lang po sa Google, CSC Form 212 Revised 2017. So,
yan po yun. Yung ida-download nyo siya. Tapos, lalagay po yun yung mga personal informations ninyo. Tapos, next is yung sa number 4, certified photocopy of PRC identification card and PRC certification showing the teacher's name, let rating, and other information recorded in the PRC office. So, doon po sa number 4, pwedeng yung sinabi niya lang na card, pwedeng let rating lang ang ilalagay doon. So, hindi na po obligado na ilagay pa yung mga iba pang document from PRC. So, yung dalawang yon, yung lisensya po, at saka yung rating, kung ano yung grade mo nung nag-exam ka, okay na po yun. So, kahit hindi na ilagay yung other information recorded in the PRC office, as long na yung dalawa, ando dun na, okay na po yun. So, ito po yung sa PRC identification card, nung kumuha po ako nito is, nung pina-certified ko po siya, kung di ako nagkakamali, nag-range siya ng 70 to 75 pesos per document. No? Tapos po, dun sa let rating, then same, ganon. 70 pesos po yata siya. So, ibig sabihin, 140 pesos para dito sa dalawang document. Pero, ang nangyayari po kasi dyan, kapag nag-request ka kay PRC, for example, yung sa let rating po, so, bibigyan ka nila ng rating. Kaso, ang sir, is yung kailangan certified true copy yung kukunin mo. So, kukuha ka na naman ulit ng another document. So, iti-xerox nila doon, tapos natatakan. So, yes, so double po yung, for example, yung let rating po. So, 70 pesos yan, di ba? Yung mismong paper. Pero kapag papacertified mo siya, another 70 pesos. So, 140. Ganun po siya. So, nag-request ka ng isa. So, pag papacertified mo, may another bayad. Ganun po siya, no? So, para aware po kayo dun sa mga gastos. Next is yung photocopy of ratings obtained in the licensure for teacher. So, yun nga po yung sabi ko kanina, yung rating na nakuha nung nag-let na galing din sa PRC. Then, for the number 6 is yung certified photocopy of TOR. So, yung sa transit of records po, no, nung nag-bachelor's ka, and if nag-masteral, may, di ba po, yung sa first topic natin is sabi ko, kailangan mag-masteral para makakuha po nung mas mataas na points, no? Para ma-perfect mo or kahit ano may score ka dun sa sa pointing system ni DepEd as a teacher 1. So, doon po, pumapasok na yung mga TOR po, no? At hindi po pwede, no, yung ibibigay na TOR, titignan po kasi yung baba ng TOR natin, may purpose doon. So, may nakasulat doon for enrollment or for continuing education. Dapat po for employment ang nakalagay po doon. No? Medyo strict din po kasi sila sa documents. So, lahat ng pinapasa, dapat po is meron po tayong mga certified true copy. So, dun sa certified true copy na nagastos ko sa school namin, 300 pesos po lahat yun. Pero sabi nila per page 50 pesos. So, kung 6 pages or ano yata, yan, 300 yung sa akin po na nabinayad ko sa school namin. Kasi po, di ba, pag mag-go-work po tayo, bibigyan nila, makakapag-request tayo sa kanila ng TOR. Kaso, hindi pa po yun yung certified true copy, photocopy. Kasi kailangan muna siya ipang-photocopy, tapos nun, i-stamp po nila, tapos bibigyan po nila nung doc stamp. Yeah. Yun. So, another nagastos na yun. So, namamagkano na ba tayo? So, 300, medyo malaki-laki na, no? Medyo so, malaki na, 1, yeah. Yung 1,000, wala na po yung ano. Tapos, ito po yung number 7 din, kailangan din yung certificate from school. Doon po sa pinag-bachelor's po, no? Hindi po yung doon sa pinag-masteral. So, yung pinag-bachelor's degree nyo po, no? Yun po yung kukunin na GWA or General Weighted Average. Yung kung
kabuuan na average mo nung nag-bachelor's ka. So, kukuhanin po yun. So, magre-request na naman. Nagre-range yun, alam ko, is 150. 150 po yung binayaran ko nun para sa G1 na to. Tapos, for number 8, copies of service records or certificate of employment with inclusive dates for those with teaching experience. So, ito po, tinapik din natin to nung part 1. Yeah. Sabi ko po, hindi po pwede, kung di ba po, sabi ko po, nagtatrabaho ka. So, yung trabaho mo, hindi siya related, no, sa teaching. So, hindi siya teaching experience. For example, ano po ba yung mga hindi related, yung nag-call center ka, ganyan. So, yun, hindi siya related. Kahit na may service record ka, COE, Certificate of Employment ka doon, hindi mo siya magagamit dito, no? So, kailangan po is pagtuturo po talaga. Related. Yun po yun. Yeah. Tapos, number 9 po is Certificate of Seminars, Trainings, no? Attended after the degree, yung bachelor's degree with inclusive dates, if not less than 10 days. So, dito po, dapat nag-training ka, kung meron kang certificate na trainings or seminars na receive after nung bachelor's degrees, at dapat yung date niya is hindi siya lumalampas ng 10 days. Pwede po yung ipasa. Actually, sa experience ko po, no, parang, wala naman siyang hindi naman siya connected dun sa pointing system. Hindi naman siya hindi ka naman apektado kung wala kang certificate of seminars or trainings dun sa after nung bachelor's degrees mo, no? Yung number 9, hindi naman siya masyadong nakaka-frustrate kung wala kang ganyan. So, okay lang po siya. Parang lang po, yung pampaganda lang ng paper. Ganun lang siya. Pamparami lang. Ganun. Pampakapal. Tapos, yung number 10, Certificate of Specialized Training. So, ito yung sinabi ko po nung sa part 1 is yung NC2. Mga certificate na na-inissue ni TESDA. So, ang sabi ko naman po dun sa part 1 natin na kapag po tayo ay nag-NC2, lalo na kung elementary school teacher applicant ka, hindi ka pwedeng kumuha ng mga hilot, NC2 sa hilot, NC2 sa events management, no? Kasi hindi po isasama yun sa point mo. So, 10 points kasi kagad po yan kapag napasa mo yung NC2 mo, no? Na na-inissue ni TESDA. So, ang inaano ko po for elementary school teacher applicants is yung sa ICT, yung sa computer, tapos yung sa housekeeping, sa cookery, pwede po yan kasi connected po sila, no, sa ating EPP, no, sa education, sa elementary. Then, for number 11, NBI clearance. So, ayan po, kung binabalak niyo po talagang magpa-ranking, dapat kumuha na po kayo ng NBI. Kasi, naman po siya, nag-expire siya na 1 year, no? 1 year po yun, but before siya mag-expire. So, tapos medyo mahirap kasing kumuha ng slot kapag sa NBI clearance. Lalo na kung may kapangalan ka. So, after a week, dun ka palang papagbalikin para makuha yung clearance. Yeah. Tapos, I think 150 din po yata yung clearance, no? So, before po kayo pumunta doon sa NBI, mag-ano na muna po kayo sa online. Kasi para hindi hassle. Para dun sa date na inano mo, na slot, yun na po yung pupunta ka. Tapos if ever may maging problema man, at least po, ahead ka dun sa time. Kasi po yung pagpapasa ng document ni kay DepEd, kung wari po sinabi niya, May 24 to June 7, ganun lang. Hindi naman po siya 1 month na pwede yung timeline niya. Maiksi lang po yung timeline niya. Pero, ito naman yung good thing. Kung
malapit naman po yung school nyo sa inyo, for example, yung NBI mo, hindi ka pa nakakakuha, pwede mo naman siyang ito-follow. Basta, no, basta po, hindi yung mga documents na makaka-apekto doon sa pointing system natin, doon sa part 1. Kasi po, yung mga sa pointing system, pag nahuli ka, nagto-follow ka na nagto-follow, tapos pag kinuha nila yon at wala ka, kahit anong gawin po nating reklamo, kapag nag-read na po sila, hindi na natin mababago yun sa ganong kadaling kaparaan. Kasi medyo masalimuot na yung mangyayari nun. Kasi kailangan mong sabihin dun sa school na pinag-applyan mo, kailangan mong magpumunta ng division's office, then kailangan mo mag-email, so maraming process. So kailangan yung sa mga nasa affected ng pointing system natin sa part 1, ano na po kagad, asikasuhin. Tapos po yung certified copy of voter's ID or any proof of residency. So, for example, ako po dito sa Lubao, Pampanga, no? Dito po ako naka-reside, dito ako nakatira. Tapos yung school ko sa Lubao din siya, kukuha ko ng proof of residency, pwede sa barangay, kung walang voter's ID. No? So, kukuha ka sa barangay po nun, na nagpo-proof na taga dun ka sa lugar na yon. Kasi po, ang sabi ko nga doon sa part 1 po, kapag po kasi yung sa item natin, pag napasa na sa RQA, napasok ka, tapos magkakaroon na ng item, tinitignan din po kasi yung localization. Kung sino yung pinakamalapit, no, doon po sa may item, sa may plantilla, doon po sa may plantilla, yun po yung kukuhanin. For example po ako, taga Lubao po ako. So, kung nangailangan po yung school namin na sa Lubao, dun sa mismong school na yon, ako po yung kukuhanin. Kasi local ko yon. Kahit anong rank pa po sila, sir. Kung rank 20 po ako. Tapos yung school ko sa Lubao siya. Then, yung rank 1 hindi siya sa taga Lubao. Ang kukunin nila ako po. Kasi, local ko po yun. Ganun po siya. Kaya importante na araling mabuti kung saang residence, saang barangay ka nararapat. Okay. Ganon. Yun po. So, kung medyo mababa yung ranking mo, yan lang yung pag-asa mo na pwede ka makuha agad. If yung rank 1 is hindi naka-localize dun sa area na yun. Yes po. That's correct. Yes. Okay. So, yun po yung kaya dati, even pang rank 16 ako, alam ko na maraming nag-retire dun sa school na yon. Yung confidence mo level up. Pag alam mo na maraming, item na lalabas. So, may more chances of winning. Baga may possibility. Ganun po siya. So nakaabang ka talaga, Teacher Ella. Yes po. So, inaaral talaga siya. Hindi yung, kasi po yung pagpasok talaga kay DepEd bilang teacher, no? Bilang government, hindi yan yung parang trip-trip mo lang na magpapasa ka, ganun. Hindi ganun yun. So, every aspect, every side, every view, dapat alam mo. So, yun din po. Tapos, makikita mo din kasi doon na lahat ng mga kasama mo, hindi sila, yung informed lahat sila. Nakikibalita po talaga lahat sila. Walang sikreto, ganun. Bulgar lahat kung tagasan ka, ganun. Talagang, yung, alam mo yung halongkot, yung halongkat ng mga baho ng isa't isa, ganun. Oo. Ganun siya. Tapos, okay po. So, for this one, so pag na-complete na po natin siya, i-attach po natin siya sa folder. Tapos makikita natin dun sa memo ng school division natin kung anong kulay yung folder na gagamitin. Tapos, wag na po masyadong pagandahan yung front page. Kasi, hindi naman po yung front page natin, no? Hindi naman nababase dito kung magiging perfect ka. Of course, yeah. Kahit black and white lang, okay lang. Hindi naman po kailangan na maganda siya. So, ilalagay lang dito sa front page natin is yung logo ni DepEd, logo ng school. Tapos po, yung
title niya, pertinent papers of yung pangalan, then yung position, teacher 1 applicant, tapos sa baba niya, application folder for elementary education, school year 2023 to 2024. Tapos, ito pa po yung natutunan ko sa pagra-ranking. Doon sa front page po natin, and doon sa cover page, dapat ilalagay mo din yung information mo. Ilalagay mo yung pangalan mo, yung email mo, at contact number. Bakit po kaya? So, kasi, para for example, may item na, hindi na niya titignan yung PDS, yung CSC, yung sa number 3. Hindi na siya pupunta dun sa number 3. Wala nang kalkalan. So, ito na. Yung number niya, tawagin ka na lang, email ka na lang. So, para, hindi na hassle. Yung parang hindi siya maiinis sa'yo na, ay, hindi naman to organize. Hahanapin pa yung document, ganon. Tapos, ito din po yung, tip ko po, no? Kapag po nag-aayos ng documents, etong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ganyan din po yung pagkakasunod-sunod niya dun sa folder. Para po, kapag check ng ating mga ADAS, yung mga AO natin, yung mga sa divisions, yung mga nagtitingin ng ating mga documents, hindi po nila ninilipad yung papel ninyo para iwas din na mawala. So, tas yung number of copies po niya, tig-iisa na lang po. Hindi katulad nung dati na tigda-2, tigda-3, hindi na po siya ganon. Tapos, isang tip din po is, kung for example, ito pong letter of address, bigyan po nila ng ganito po. Yung parang sinasabi mo na, yung sa next page nito is letter of intent siya. Parang, for example, letter of intent na paper na may page po siya na letter of intent, tapos ito na nun. Para alam niya na guided siya kung ano yung susunod niya na makikita na document. So, po, dapat organized. No? Dapat organized yung mga papel. Hindi po sila kumpleto nga, pero hindi organized. Okay naman yun, pero syempre nakikita na yun as a teacher na hindi ka organized. Oo naman, syempre, no? It reflects your personality as a teacher. Tapos, ito pa po, baka makalimutan ko, ito pong UAN, Unique Applicant Number. So, meron pong link na ilalagay si division sa mga site, no? Dun sa division's office po na sites ng school, ng mga division's office. So, yung sa UAN, magre-register po kasi dyan. Tapos, mag-i-email ng mga, tawag po dito, mga documents, ipipicturan po yung mga documents or i-scan, tapos i-email din po sa kanila. After pong ma-email yon, ibibigay yung UAN po natin. Yung Unique Applicant Number. Kasi ang sabi ko nga po, nung sa una, sa part 1 po natin, hindi na po sila gumagamit ng pangalan. Number na lang ang nakapost. So, kung hindi po kayo nakapag-register dito sa UAN, tas nagpasa kayo, tas nagtataka kayo bakit walang number na nabigay sa'yo, kayo po yung may fault nun, no? Dapat guided po tayo. So, dapat aware tayo sa lahat ng mga kailangan po kapag nagpaparanking. Tapos, dapat din po, laging naka-open lagi yung lines natin, yung sa emails, sa phone, kasi anytime pwedeng tumawag, yung sa paper, ganun. So, dapat hindi nagsa-silent ng phone and yun sa notifications ng email. So, yan pa lang po yung ating pertinent papers of Teacher 1 applicant. So, pertinent papers pa lang po yan. Yeah. So, sunod na... Teacher Ella, a question lang. Yes. Personally, ikaw mismo, gaano mo katagal bago na-accomplish lahat yan? Kasi yung sa akin, before, nung iniisip ko pa lang na magpaparanking na ako nun, mga siguro kung pagsasama-samahin is 2 months or 3 months. Mabilis lang din. I thought it was parang years ang bubunuin mo para lang ma-accomplish lahat. Yung for example, yung sa masteral, ganon,
Hindi naman po, syempre years po yun, no? Yun, years Pero syempre. yung aayusin na papel, hanggang 3 months, pwedeng ganun. Kasi paano-ano po sila eh. Syempre, iipunin mo lahat po muna yun, no? So, siguro mga 3 months to, bago ko sila mabuo lahat. Kasi po, lalo na kapag first timer ka, hahanapin mo pa lahat yan. Yung lalo na kung wala kang resources, kung di mo alam kung saan mo kukunin, yung magtatanong ka pa, gladly naman po is meron akong mga resources, kaya hindi ako masyadong nahirapan. So, good thing din po sa mga viewers natin na meron silang ganito na YouTube na nasa-search po nila kung ano yung mga kailangan po nilang ibigay. Yes po. Tapos, ayun po. So, next topic po natin is yung for example, nasa ranking na po tayo, no? Ayun na. So, offer na tayo ni, wala pang item or plantilla. Offer na tayo ng ating division na mag-sub. So, ito na po yung mga sa substitute. Ito hindi naman po siya mahirap. Kasi, ano tawag po dito? Kasi po, yung nasa paper natin dito sa una, halos kukuhanin na lang natin siya dito. Yung mga yan, okay. Yes po. So, medyo konti na lang yung dito. Konti na lang po sila. Yung sa assignment proposal po, ito po is manggagaling sa AO po, dun sa ADAS. Tapos, yung PDS, yung nasa applicant po natin na pertinent papers, kuhanin na lang po yun. Pero, kukuhanin na lang po natin yun, no? Yung sa PDS doon sa pertinent papers, na lang po, reprint, tapos nun, kasi kailangan po, bago po kasi lagi yung thumb mark doon, tsaka yung pirma. So, ganun na lang pipirmahan, tapos ito thumb na lang, thumb mark. Tapos, ito po, yung passport size picture with name tag and signature doon sa ating PDS. Doon kasi sa una, doon sa pertinent paper, kahit wala naman yung signature mo pero kapag kasi magsasub ka, yung picture mo na passport size, tapos sa baba ng picture mo na passport size, yung full name mo, tapos po, doon sa baba niya is yung signature. So, ganun po yung, po niya, yung sa PDS natin kapag substitute. Then, out of office, ito po is pinirmahan, may document na bibigay po si AO, yung ADAS po natin sa school. Tapos nun, pipirmahan niyo lang po siya. Tapos ipo-photocopy lang ng 2 copy. Tapos po, PDF form. So, ito po, position description form. Bibigay din po ng ating AO yan. Tapos, ito yung medical. Dito ako medyo nahirapan kasi sa medical kasi kailangan mo po talaga siyang ipa-medical. Pero yung ginawa ko naman po is yung sa hospital na lang siya, dun sa private hospital. Tapos nun, ang ginawa ko is yung lang sa blood test. Tapos, kailangan pa po yung drug test dito Tapos, yun, yung blood test, at saka drug test, at saka urinary test. Yung mga yun, yung kahit hindi na masyado yung mahal. Tapos, kailangan din po pala, no, na alam natin yung blood type po natin kasi ilalagay po natin yan dun sa PDS. And kapag na-permanent ka, no, claiming na mag-permanent po tayo, ilalagay mo rin po kasi yun, no. Tsaka, ito naman, nag-expire po yung medical for 6 months. So, kung, mag-permanent ka, sa-xerox na lang po siya, no. Tapos, yun na lang din yung ipapasa. Then, yung sa certified by government organization, yung sa doctor, ito yung mga ADAS po, tinutulungan na po kami dito. Sila na lang po yung nagpapapirma. Tapos, yung sa photocopy of TOR, yung nasa ating pertinent papers, i-xerox na lang po. Tapos, even yung PRC license, nasa part dun sa pertinent din po, kuhanin na lang yun. Then, yung board rating, yun din po. Tapos sabi ko, i-attach din po lahat yan. Then after that, ilalagay sa long pink folder or kung ano yung gustong folder ng, ng
division. Division, Then, yes. if po, recommendation, ito po yung additional document kung pangalawang substitute na nito. So, yung renewal form niya, magre-renew siya from school head. Yan. Ayan po, yung sa additional document. Tapos, yung sa, yung sa checklist for payment of salary. Siyempre po, di ba, nag-substitute teacher tayo. So, kailangan, ayan na, mag-aayos ka na ng sweldo. So, napakarami naman ito, Teacher Ella. Ayan. So, ito po, bibigay na lang yan ng ating, anong tawag dito, nung ADAS po natin. Halos yung mga forms na yan, bibigay na lang niya. Yung Okay. gagawin mo lang talaga dyan is itong land bank na ATM account. Gagawa ka ng ATM, mag-open ka ng account. So, yung sa salary po, no, ito po yung laging iniisip ng mga katulad ko na nagre-ranking, nagsasub. So, ako kasi personally, last school year, na-offer rin po ako na mag-sub. But I refused kasi iniisip ko na agad yung salary. Kasi po, hindi naman siya agad-agad na ibibigay. Oh. Hindi naman po, for example, nagturo ka po ngayon for this month, from June 1 to August 1. So, dun sa August 1, meron ka ng expected salary. Hindi po siya ganun. So, yung magtitake ka muna ng months talaga na minsan, hindi lang siya 5 months. Minsan, hintayin mo pa ng December bago siya lumabas. Sabi po kasi nila nung sa last year is yung mga kasama namin na nagsahod sila last December nung end of year. Kasi daw mag-close yung book. Well, yung sa amin ngayon, yung na-encounter ko is personally talagang inintay ko siya kasi sabi din nung mga kasama namin and then yung others namin is by December, andyan na. So, nag-ayos na kasi na po kami ng papers. Once kasi nag-ayos na po ng papers, pinabigay na yun sa division, magbibilang lang po kayo ng 2 weeks to 1 month. So, tapos nun, lalabas na po sila sa ATM. So, through ATM account po na sila na land bank. Tapos, nandun na yung salary. While yung sa amin, no, nakaka 3.5 months na po ako dun sa school. Tapos, ngayon, magti 3.5 months na po ako. Tapos, wala pa din salary. Pero yung paper na nakapass po sa kanila, 3 months siya. Kasi nag-aantayan po kasi ng papers eh. For example, yung sa amin sa school namin, sa Lubao, so aantayin niya pa yung sa Guagua, sa Bacolor, ganun. So, silang lahat dapat sabay-sabay. Hindi po yung ganun na mauuna, yung Guagua or ganito, ganun. So, ibig sabihin, sa amin, no, ng mga substitute teacher sa Pampanga, wala pong nagsweldo. Yun po yung totoo doon. Tapos, yung sa salary po, anong tawag dito? Yung sabi ko nga po, kinuha po nila kayo ng June. So, nagtuturo ka na, nakaka 5 months ka or 6 months ka ng September or October or November. So, nag-expect ka ng salary. Wala ka pong matatanggap nun. Antay ka mo ng December. Ganun So, po half na. a year. Yes po. Even sa teacher 1 permanent position. So, for example, ako po, permanent po ako, no? Hindi po ako magsasweldo agad. So, mag-aantay muna ako ng 3 to 5 months or 3 to 6 months. Ganun. Basta, nagbibilang. Pero Teacher Ella, can you give us a reason bakit hindi nakakasweldo agad ang public teacher? Hindi ko din po alam. pero sabi po nila, no? Sabi nung mga kasi daw po, mabagal yung process ng payroll, ganun. Yung dun sa, yung mga nag-aayos na po ng document. Para sa accounting, ganun. Kasi yung mga tax, yung mga kinukuha po nila. So, ayun po pala. So, yung sa substitute teacher, no? Wag po tayo mag-expect na buo yung sweldo na makukuha natin kasi kukuha po sila ng mga tax. Kinukuhanin po nila tayo ng stock. Hindi tax. Hindi totoo yung substitute teacher ka lang na buo yun na makukuha mo lahat. No?
Hindi po totoo yun. So, meron pa rin na kukunin si DepEd. Yun po yun. Actually, mas malaki po yung tax sa amin. Okay. Pero, Teacher Ella, yung rate ba ng substitute teacher sa Teacher 1, pareho lang ba yan? Or mas Yes po, same po sila. Same lang. Nakalagay po yun sa DepEd memo na yung Teacher 1, substitute Teacher 1, even dun sa mga transmittal, kasi lumalabas lahat po ng mga pumapasok sa DepEd. Kung makikita po ninyo, no, yung minsan may mga documents kayo nakikita sa Facebook, yung mga galing sa mga sites nila, mga school division. So, yun po, lahat ng mga memos, lahat ng mga pumapasok sa kanya, ng mga tao, mga nagtatrabaho sa kanya, may mga nag-a-apply, humihingi ng tulong, nandun po lahat yun sa site nila. No? Tapos, kasi, anong tawag po dito? Transparent po kasi kahit na yung kapag ka sa plantilla, gano'n. Kaya sa amin po, yung sa Teacher 1 is 27,000 po siya. Tapos nun, ano po yung, ano naman po, happy naman dun sa mga bonus, yung mga SRI, tsaka PTI. So, nakakuha po kami nun. Kung nakapasok ka sa kanila ng bare month, September to December, kung nandun ka sa school. So, lang sila, prorated sila. For example, naka 2 months ka, so ganito siya. Kasi nung last time sa amin is yung, iba-iba kasi yung sa SRI po namin. So, dumating sa Pampanga, sa Division of Pampanga, dapat yung original po kasi niyan is 20,000. So, kahit yung mga sundalo, may SRI po sila. So, sa amin, kukuha po kasi yan ng yung, hindi ko lang kung ano yung tawag po dun mga tax na gano'n. So, naging 18,000 na lang po siya. So, yung sa amin, SRI 18,000 sila. Yung mga teacher 1. Tapos sa amin nun, prorated siya. So, pinipilang nila kung ilang months yung ginugol namin na dito. Tapos nun, makakatanggap po kami. Not bad. Opo. Tapos yung sa PEI din, ganun din po. Tapos merong, yung sa ano lang, yung sa cash gift, yung hindi po siya ano. Tapos, kaya po, yung sinasabi nila kapag nagsweldo yung teacher, parang mayaman, ganun. Kasi, syempre, naipon po yun. Syempre. May amounts kang hindi kumain ng mga gusto mo, gano'n. Actually, yung, pag kasi gano'n, yung, yung, hindi kasi po nila alam yung process na pinagdadaanan mo. Kaya kung makikita po nila yung mga bagong pasok pa lang, no, sa possession, sa teacher 1 possession, yung mga nagsasub, makikita niyo talaga na, parang tulala lang pang lunch break, gano'n. Kasi, matagal-tagal po kasi yung inaantay nila, gano'n. Kasi lahat po ng mga ginagamit sa room, no, lalo na kung hindi masyadong malaki yung population ng school, talagang, talaga sa bulsa mo po lahat yung mga gastos. So, sariling gastos talaga. Tapos yung may mga, share, school share sa mga, yung, syempre, pakikisama po, ganon. So, po din dito yun. Kaya kung may balak po talaga yung mga viewer natin na mag-substitute teacher, dapat yung bulsa po natin medyo makapal. So, dapat may konting savings. Yes po, yun po yun. So, dapat hindi siya konti. Dapat talaga may marami kang savings. Kasi, malaki-laki yung magagastos mo pag-prepare pa lang, tapos pag nag-sub ka pa. Tapos, eto din po yung na-encounter ko na ginawa ko last year. Yung sabi ko nga po, nag-wave ako. Hindi po ako nag-sub. Kasi nga sabi ko nga, hindi ako ready. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako sa sweldo. So, paano ka magsasub kung wala ka namang savings? Di ba po? Yung alam mo na gagastusin mo habang nagtuturo ka. So, ang ginawa ko is nag-wave po ako. So, meron akong wave letter na ginawa kasi naka-friend po ako last year. Sabi ko, hindi ako makakasali. So, sasabihin ko sana wala savings eh. Kaso, sabi ko, naka-hire po kasi ako, ganun na lang po. Kasi, syempre, hindi naman po kaming lahat ng mga nasa
qualified na doon sa RQA, no, is kaya mong sumugay doon sa substitute. Kasi yung substitute, ibig sabihin, kapalit ka lang habang nakalive siya. Hindi mo permanenteng posisyon yon. So, kung 6 months ka na substitute dyan, so isipin mo na 6 months, hindi ka pa magsasweldo. Ganun yun. Yes po. So, kahit sabihin mong 7 months or 10 months ka na sa sub, so, hindi ibig sabihin sa 10 months, sa 5 months or sa 3 months ka magsasweldo ka na. Minsan, after pa po ng sub po na contract mo, dun ka pa lang po sa sweldo. Grabe, so medyo matagal. Tapos, ano pa po siya? For example, 10 months po yun, di ba? Yeah. Tapos nagpasa po kayo ng paper. Lalakad pa po nun. Yung mga iba kasing nakikita ko sa mga pages na minsan 2 to 3 months after pa po nun. Kung 10 months po yun, no? Plus 3 months, 13 months siya naghihintay sa sweldo. So, grabe, tagal. Yes po. Pero Teacher Ella, kunwari, ika-6 month mo na ngayon, nakasweldo ka na. Yung susunod na buwan, dire-diretso na yun. Monthly na yung sahod nun. Substitute po yan. Sige, let's say for substitute. Kasi po yung substitute po kasi, contract po yun. For example, 6 months, ganun. So, end na ng contract mo nun. Wala ka ng trabaho. Okay. Pero pag teacher 1 ka na, yan po. So, kapag ka na-receive mo na yun, sunod-sunod na po siya. Yes po. Tapos, ito lang po yung pangit kapag permanent ka na. Tapos, nag-leave ka po kayo. Tapos, yung leave mo, without pay siya. Without pay? Meron po kasi, di ba po, pag naubos na po yung mga leave with pay mo, yeah. Leave credits, yes. Tapos, wala ka mawawala ka po sa pay. Maghihintay ka na naman ng ilang months bago magsahod. Ganun po. So, babalik ka sa cycle na mag-aantay ka ng sweldo? Yes po, ganun po. So, kaya makikita po natin maraming loans po talaga, loans yung mga teachers kasi, hindi kagad yung matating sweldo. Okay, now I know. Kaya pala maraming loans specifically for teachers. Yes po, yun po. Kaya po yung sa mga banks, yung mismo yung mga banks po yung lumalapit sa mga teachers kasi alam nila na, nakakailangan talaga itong mga to. Tsaka malaki naman ito yung mga nila, talaga magsasweldo naman sila. Ganun naman kasi talaga. Makukuha mo naman siya. Kaso lang, medyo malayo-layo pa. Pero, Teacher Ella, sa experience mo, syempre, nag-antay ka rin na matagal bago sumweldo. Ano na naman yung mga side hustles na ginagawa mo kung meron man? Yes po. Po ako, nag-tutor po ako. Tapos, minsan, kasi nag-masters po ako, diba? Tumatanggap po ako ng mga research, ganyan. Tapos, may mga nagpapaturo ng may nagpapagawa ng mga papers, gano'n. So, inaano ko sila. Ginagawa ko yun after work, yung sa tutor. So, after kong magtrabaho ng 4:30, kasi yung out po namin 4:30, didiretso na dun sa part-time. Kasi, kailangan mo talagang mag-part-time. So, dun po sa mga viewers natin na nagbabalak na mag-sub. So, kung medyo, yung budget medyo tight siya, para medyo may yung pang leisure ka na pera, ganun ka, yung hindi ka nakatulala habang recess, yung mga, para po kahit may bili mo yung sarili mo. Kasi, nakakapagod kasing magtrabaho din. So, dapat, meron kang, mag-tutor po, tapos, kung may iba pang work na part-time after work, pwede naman po yun eh. Kaso, yung lang po, pagkakaalam ko kapag ka po nag-tutor, kapag nasa public school, pag permanent na po, no, bawal pong i-tutor yung mga sariling estudyante or yung student na nasa school po, kung saan ka nagtuturo. So, dapat beyond sa work, yung hindi po siya sa workplace mo. Sa ibang school dapat. Hindi po siya doon. Kasi, bawal po yun. So, parang conflict na for, interest. Yes po, ganun po siya. Tapos, yung, po kasi, yung sa teaching po kasi talaga, kapag pinasok mo talaga si DepEd, kaya makikita nyo na kung minsan yung may mga
nag-post na ba't ang hirap mong mahalin DepEd. Kasi nga, medyo siya, masalimuot. So, hugot! Yes po. Actually, ako ngayon, medyo nag-emote-emote kasi wala pa siyang balita yung sa permanent position. Medyo matagal po ngayon, no? So, update ko lang po yung mga viewers natin na nasa ranking 10 kung di pa kayo natatawagan. At alam, di ba, syempre po, may viewer tayo na mataas yung rank niya. Tapos nagtataka ka, ba't di ka pa natatawagan? Kasi ngayon ang ginagawa yung sa division namin, DepEd, is yung chain promotion. I-fill muna niya yung mga master teacher, yung mga teacher 3, teacher 2, saka kabababa dun sa teacher 1. So, yung mga higher positions po, i-fill muna niya bago tayo. So, yun po yung nangyayari ngayon. Tapos, kung yung mga nag-retire, yung mga umalis na mga teacher, yes, teacher, master teacher sila, medyo mahirap po talaga. So, ako ngayon, pero pwede naman tayo magtanong sa mga AO po natin, mga ADAS natin, mga administrative officers natin, kung anong balita, para hindi po kayo magkaroon ng mga mental health issues. Hindi po kayo emotional, gano'n. So, kasi syempre, yung paghihintay, alam ko po yan kasi magto 2 years na akong nandito sa stage na to. So, nandito na din po yung mga kuni-consider mo na tama na. So, dapat, lang tayo. Hope, pray. Trust the process. Ganun na lang. Ganun po talaga. Kasi pag nakapasok ka naman sa kanya, para kang naka-jock. Ganun naman po siya. Okay. Grabe pala to, Teacher Ella. Grabing sakripisyo, you know? I mean, malaki din ang respeto ko sa mga teachers, especially yung mga teachers ko from grade 1, 2, 3. Kasi public school din ako dati eh. And wala akong alam na ganito pala ang buhay ng public teacher. Yes po. Napakahirap pala. Mahirap po talaga kasi hindi naman po sila nakapasok dyan dahil yung pagpasa ng resume nila as nakapasok na. May mga processes po sila pinagdadaanan. So, kaya kung makikita po natin yung mga teachers natin, medyo talaga, matibay na yung puso. Kaya hindi makikita po natin, no, yung mga public school teacher talaga, hindi sila madaling umiyak. Kasi, papasok pa lang sila dito kay DepEd. Talaga, medyo masalimuot na. Kaya hindi mo na sila matatagin sa ganito, ganyan. Titibay na yung loob mo. Kaya yung mga changes na nangyayari, yun naman po yung good thing. Kasi dahil matibay na sila, kahit anong gawin ni DepEd na changes sa kanila, magsasalita lang sila na, ba't ganito, ganyan. Pero, adapt nila yun. Tapos, wala, okay na, ganun po. Yung strong, independent person na sila. Ganun na eh. So, Teacher Ella, yung sa talagang antayin ng sweldo, wala talagang any form of support man lang, parang allowances na nakukuha sa division. Wala po. Yun na po talaga yun. Wala ka na mapipilit. Wala na po tayong mapipilit. Yung kahit maging makulit ka, kahit anong gawin mo, yun na po talaga yung process. Yun na talaga yung kinagisnan at ginagawa. Yun na po yun. Kahit anong division, yun, masasalimuot po talaga. Pero may mga ibang division, ang sabi nila, is after po nung contract nila, tapos pagpasa ng paper, 2 weeks lang, lalabas na yung, nila, yung sahod. Ganun. Medyo lang na, ba't ganun po, no? Actually, sa mga government, talaga, medyo, po talaga, may mga iba't ibang, po sa salary, ganyan. Hindi po siya yung katulad ng mga sa private sectors, yung pag mo, after a month, may 15, 30, 25, ganito, yun po. Teacher Ella, gusto lang din malaman, ano ba yung mga benefits ng public teacher? So, dun po sa benefits, dun po yun yung mga sa pag-ibig, sa GSIS, tapos, yun nga po yung clothing allowance, chalk allowance, maraming allowance,
SRIP ay mid-year bonus. Tapos po pag Teachers Day, meron din po silang binibigay na cash gift. Tapos, maraming hindi ko lang alam yung mga tawag ng iba. Pero marami pa po sila. Actually, nung October, yung bear month, doon na po lumalabas yung mga, yung mga bonuses nila. Tapos yung, yung PBB yung mga ganon. So, marami po silang bonus. Same ng mga susundalo, yung mga bonus na nakukuha ng mga teachers. Ganun po. Maraming benefits. Marami pong sila. Yung lang po talaga, kapag nag-i-start ka, dun mo lang mararamdaman yung hirap. Yung challenges lahat. Pero, mo naman po siya, ma-appreciate mo siya kasi, matututunan mong i-value yung pera. Kasi, for a long time, di ba po, for example, ako, ganitong time, wala pa rin ako sweldo. So, pag dumating yun, gagastusin ko siya sa magandang bagay. Kasi, gusto mo na may remembrance ka. Kaya makikita, sinasabi po nila yung mga teacher, no? Wala silang napupundar, ganyan. Actually, meron, no? Yung mga bahay nila, no? Nakapagpagawa nila agad. May mga kotse na agad sila, ganon. Yung akala lang po natin yun na wala tayong pero malaki na kasi in the span of 3 months or 5 months or 1 year, no? Na permanent ka, may mapapatayo kang ganito, di ba po? So, blessing naman siya. Kaya dapat, positive lang lagi. Hindi yung, kasi pag iniisip mo na, yung sahod ko, lang siya, equal lang siya na ganito. Talagang, yung sunod-sunod na talaga yung negativity sa, sa perception mo. Tapos nun, ka na parang ayaw mo na magtrabaho na maayos, yung ganun. Kaya, yun din po yung nakikita ko na side. Ngayon, no, na-encounter ko sa akin. Kasi, nakapag-stop ako ng ilang months, tapos aalis na po ako dun sa pinag-stop ko. Parang makikita mo na nakaka-train pala. Lalo na kung wala ka pang sweldo. Nakaalis ka na rin wala ka pang sweldo. Siyempre, yung pagod ka, yung ang dami mo nang nagastos, tapos, makikita mo pa yung mga bata, yung generation ngayon, iba na talaga. Talagang, ka na, nakaka-drain na, tapos makikita mo pa yung pitaka mo, gano'n din naman. Yung savings mo, ganito yung laman. So, parang na yung gano'n. So, may mga iba't ibang view, yung mga, talaga yung mga teacher na bakit sila umaalis, no? Bakit sila nag-resign? Yes, so... Bakit kakapasok lang nila, gusto na nilang umalis. So, lang po, no? Ito lang po yung, message ko sa lahat. Kahit din sa mga nagsasob, sa mga nasa permanent position, una po ay sa mga nagsasob. Sa tulad ko po ng mga nagsasob, pray lang tayo, tiwala ka lang. Yung time, mabibigay din sa atin. Makakapasok din tayo. Para sa mga nasa permanent position, na mga teachers, sana po, ma-appreciate natin, i-value natin yung position natin. Kasi kami pong mga substitute teacher, mga RQA, na mga teacher applicants, na gustong pumasok sa position ninyo, marami po kami. No? Gustong-gusto naming maranasan yung nararanasan ninyo. Kaya, yung akala po yung mga iba kasi na, maraming bagan yung sa crush, ina-idolize kasi namin sila. So, tas pag nakita namin na, bakit ganun, 1 year pa lang siya, umalis na siya, ganun. Kasi, di ba, ang daming gustong dun sa position mo, tas aalis ka. Alam ko naman, meron tayong mga iba't ibang mga pinagdadaanan. Pero, in the end of the day, magtiwala tayo dun sa bakit kanya binigyan dito, bakit kanya linagay sa posisyon na to. Di ba po? Bakit kanya linagay bilang teacher 1 or bakit may permanent position ka. Permanent yan eh. So, ang daming may gusto niyan. Ang daming gustong mapermanente. Kasi, marami po kasi yung ngayon eh.
yung mga katulad namin na kakapasok pa lang, tapos nagre-resign na po agad sila. Tapos, yung parang na-alarm kami na, ano bang problema? Ako naman kasi dahil naranasan ko na po siya, nag-sub na ako, at nakita ko yung bond ng school na pinagtuturuan ko is okay naman. Kasi, united naman, yung trabaho, yung yung hindi mabigat. Parang, hinahanap ko na bakit sinasabi nila na mahirap daw sa public. Ganon. Siguro, may mga talaga yung parang... Depends, yeah. Ganun po yung... Pero sa akin naman, sa point of view ko naman, dahil siguro, sanay na po ako sa maraming trabaho. Sabi ko nga, pag after work, part-time, ganun. So, hindi ako nasa-shock dun sa teacher, pwede ba akong tulungan sa ganito, ganyan. So, dapat, kapag pumasok ka din, no, ito rin po yung tip, papasok ka talaga sa DepEd at gusto mong makisama sa DepEd. Marunong ka makisama sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga student, dapat din po sa mga co-teacher, principal, supervisor, higher-ups. So, kung may balak kang DepEd, mag-government employee, no, dapat friendly ka talaga. Literal na friendly. Kahit talagang, kami kasalanan siya sa'yo, dapat, hindi, huwag kang gano'n. Smile ka lang, ganun lang. Parang, positivity, ganun lang, good vibes. Kasi po, hindi po, hindi madali yung pakikisama talaga. Pero kailangan natin makisama kasi ito yung pinili natin. So, yun na po yun, yung pinakamagandang factor. Kasi makikilala ka nila na, ay, mabait to. Ay, maganda yung nito. So, may spread na yung news nun sa buong division, sa buong sector ninyo, sa buong district ninyo na, ay, etong nasa ganitong school na si ganyan. Ganyan kasi yung mga teachers yung nagba-background check din sila. Yung mga kasama. So yun. So mo yun, no? So, dapat, dapat makisama ka ng maayos. Kasi maayos naman sila makikisama sa'yo. Hindi yung pagdating mo para kang boss. Hindi po ganun. Kailangan makisama ka dun sa system. Yep. Kaya, kung introvert ka, ay practice mo na, lumabas ka na. Gumawa ka ng mga activities mo para malabas yung sarili mo. Kaya, hindi siya ganito na, sarili mo lang yung kalaban mo, sarili mo lang yung kausap mo, hindi ganun. So, may mga parent ka dyan, teachers, yun. So, para iwas din po doon sa mga issues, iwas din sa negative things na pwedeng mangyari, ganun. Mahirap po kasi. Yun po. Okay. Well, thank you so much, Teacher Ella, sa ating part 2. Thank you so much. Let's give it up, Teacher Ella.